Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Again, another episode from Philcast. Pag-usapan po natin ngayon the story about Senator Bato de la Rosa. There's a lot of situations, issues that is happening all over this issue about Senator Bato de la Rosa, and we understand the fact na because of what happened to former President Duterte, that was caught, or I would say arrested, at ngayon nasa the Netherlands, nasa The Hague for his case na kinakaharap niya. Ngayon naman po, pag-usapan natin kay Senator Bato de la Rosa. I will give you some of the comments that I've researched para sa inyo, and sabay-sabay po nating komentuhan. During this time na ako po yung magsasalita, dahil this is recorded, pwede po kayo maglagay ng comment, and we'll try our best for our next video to answer your questions. And also don't forget to share, like, and subscribe to our YouTube channel. So, nag-take ako ng notes. So, hopefully, you'll understand kung ako po yung nagbabasa at nagbibigay ako ng pointers sa aking mga re-reactionan. So, first and foremost, hindi po ako attorney. I am just a YouTuber giving my own personal comments. If you think you have a better understanding on the topics that we have, you can put your comments down below, and pwede natin pag-usapan yan if you have additional information. Una, pag-usapan po natin yung recent interview ni Attorney Gilbert Andres. Isa po siya sa attorney, or isa siya sa attorney ng mga EGK victims, which he represents the victims back in The Hague sa ICC. Isa po sa mga na-take note natin dito, tinanong po siya ano yung kanya magiging opinion about kay Senator Bato de la Rosa. Isa sa sinabi niya dito, as of now, as of this moment, wala pa pong warrant of arrest na nagagawa ng ICC over Senator Bato de la Rosa. Second, ipinaliwanag niya po ang proseso po ng pagsasagawa ng case or warrant of arrest, case to have a warrant of arrest sa mga nasasakdal through ICC. Sabi niya po dito, at as of this moment, they call it unsealed. Ang ibig sabihin po nito ay wala pong nakakaalam if there's a warrant of arrest, kahit sila na lawyer na uma-attend sa ICC. As of this moment, hindi po nila alam. And ang paliwanag po niya dito is because there's no confirmation, para po maiwasan natin na yung mismong dadakpin o aarestuhin ay hindi po makagawa ng pamamaraan na sila po ay umiwas sa pagkakaaresto. And sinabi niya rin dito, ipinaliwanag niya rin po dito paano nasangkot si Senator Bato de la Rosa. If you remember, 2016, no naging PNP chief po si Bato de la Rosa, siya po ay isa sa tinatawag nila na mga EGK victim na chief architect ng double barrel, which is the war on drugs. Inisyu po ni PNP chief before Bato de la Rosa yung issue Command Memorandum Circular 16-2016. Ito po yung tinatawag na Oplan double barrel, kung saan po dyan na po nagsimula yung mga EGK issues. Sa akin po, sa aking palagay, dapat po na magkaroon ng proseso dito. Kahit anong mangyari, even ICC have the right to do what they need to do with course of their procedure. Pero syempre, maganda pa rin po yung, mas importante pa rin po na walang nakakaalam kung merong warrant of arrest. Mas ako, feeling ko much better yun, kasi kahit sino naman po, kung ikaw man ang nasa kalagayan ng mga EGK victims, syempre you wanna make sure na sigurado ka na yung sinasakdal mo sa isang korte madadakpin, 'di ba? For sure. Hindi yung akala mo maaresto na pero nagtatago pala, 'di ba? And also, sabi nga nila, you cannot
you cannot hide yung mga mali mong ginawa before. Especially napakalaking epekto nito sa mga maraming nabiktima ng EJK before. And I think that even this happened 2016, malaki pa rin po yung naging epekto nito sa karamihan ng mga nabiktima ng EJK. Isa rin po sa sinight ni Attorney Gilbert Andres dito is the Republic Act 1851 o yung sinasabi natin na IHL Act. Ano po yun? International Humanitarian Law Act. Ito po ay nagsasaklaw kung saan nagsasaklaw po dito yung rason kung bakit kailangan arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Dahil po itong batas na ito ay ipinasa noong December 2009 at naging effective noong 2010, nangangahulugan na itong Republic Act na to ay irrevocable. Tama po ba yung term na yon? Correct me if I'm wrong. Na pwede na po ito kahit walang Congress approval, pwede na po siyang gawin. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo sinabi naman nung kabilang panig about dito kasi ito yung nagiging malaking issue ngayon sa Supreme Court eh. We all understand na meron pong nakabimbin na TRO sa Supreme Court. Pero I'll give you further details mamaya po sa ibang mga tao, mga personalidad na nagkomento sa kaso na to na may iba pong pananaw. Okay. Sunod naman po punta tayo sa sinabi din ni Attorney Andres about sa Senado. Pinaliwanag niya po dito na under the Philippine Constitution, ang meron pong meron under the Constitution pagdating sa pag-aresto ni Senator Bato de la Rosa, sabi nga ni Tito Sen, hindi po pwedeng hulihin si Bato de la Rosa within the grounds of Senate building kung, sabi dito, magiging immune siya kung on session yung Kongreso or kung ang arrest warrant is not more than 6 years. Correct me if I'm wrong. I think I misheard about the 6 years, pero ang isa sa mga malaking punto kasi ng mga anti Bato sa issue na to is that hindi siya po pwedeng hindi siya pwede magtago sa Senate for unlimited time. Darating yung punto, ngayong December, magkakaroon po ng break o magkakaroon ng recess session ang Senado. So in short, hindi naka-session. So kahit na magtago si Senator Bato, if the warrant came in, wala pong kaparaanan si Senator Tito Soto, if I'm not mistaken, based on the statement of Attorney Andres, wala pong kaparaanan for him to hide using the Senate building. Okay. And then, pag-usapan din natin yung isa pang video which is coming from the Department of Justice. It is a press conference at nag-take down notes po tayo. Hopefully, you can follow through. I'll give you some notes, yung mga narinig ko sa kanila. Una, they state about RA 9851, yung International Humanitarian Law na sinabi na po ni Attorney Andres. Sinabi po nila dito, pinatunayan nila dito na ang Republic Act 9851 ay self-executing na. Hindi na ho kailangan ng Kongreso pa para yung RA 9851 maisagawa. Second, pinaliwanag din nila dito that there is two options para kay Senator Bato de la Rosa. It's either kung si Senator Bato de la Rosa ay mag-go through extradition. Kaso ang problema naman sa extradition is it is slower, masyadong matagal, at masyadong technical. Kasi po ang proseso most definitely sa extradition is ang ICC makikipag-communicate sa DFA, then DFA makikipag-communicate sa DOJ, and then from DOJ magkakaroon ng hearing from courts. So the process will take some time. So masyadong matagal. Then second option is surrender. Surrender, napakadali. It's so fast. Parang nangyari kay former President Duterte. Magsusurrender lang siya. That's it.
Um, for now, isa sa mga tinanong sa DOJ press con is paano daw po yung ipinasang TRO ng kampo ni Senator Bato sa Supreme Court. Right now, DOJ said hindi pa po namin alam kung anong course of action namin until Supreme Court gives a decision. Second, sabi dito, may tinanong din paano daw po makukuha yung kopya ng warrant of arrest kung maglabas ang ICC. Ang sabi ng DOJ, makukuha nila yan through DFA at Philippine Central for Transnational Crime Agency ng gobyerno. So doon nila makukuha yung copy ng warrant. Pero sa ngayon, ang lagi nilang pinupunto at this moment, itong video na to lumabas, wala pa pong warrant. Plus, hindi pa po makapag-decide ng DOJ kung anong course of action ang pwede nilang gawin as the government entity of the Philippine Republic. Kasi wala pa pong kopya ng warrant. So, kahit yung Interpol, wala pa pong warrant, wala pong binibigay sa kanila kasi tinanong din to kung paano kung yung request naman ay manggaling sa Interpol for them to check yung activity ni Senator Bato de la Rosa. Wala pa pong request. Okay. So, ito yung kanina na pag-usapan natin yung parte ng gobyerno at parte ng lawyer ng EJK victims. Ngayon pag-usapan naman natin yung parte naman po ng parte naman ni Senator Bato de la Rosa. First, pag-usapan natin yung sinabi po ni Attorney Torion, yung kanyang attorney. So sabi niya dito, wala daw pong basis, no legal basis na isurrender ng gobyerno ng Pilipinas ang isang Pilipino sa ICC. In-state na dito na there is an RA 9851, yung International Humanitarian Law na pinag-usapan natin, na this is not implementing, there is no implementing regulations and ito ay unconstitutional. Ito daw po is yung pagkait sa kalayaan ng isang dayuhan, kasi kapag dinala mo si Senator Bato doon, syempre he's considered as foreigner. So yun yung isa sa mga sinight niya na issue about doon. Pinupunto niya din dito na meron din pong TRO na inahain sila sa Supreme Court. So yun din po ay ginagamit nilang legal basis na kung dumating ang warrant, dapat hindi arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Huling update natin, absent pa rin po si Senator Bato de la Rosa from the previous hearing, pero ang sabi daw po ay siya ay darating sa budget hearing for national defense. This is next week. Pakinggan naman natin yung mga sinabi ng senador sa kanilang opinion about kay Senator Bato de la Rosa. Isa po sa nakita ko na interview na si Senator Amy Marcos. Ang sabi niya dito, malaki daw kabulastugan at yung naririnig natin about kay Senator Bato de la Rosa, at ang pinuto niya po dito, kung talagang may warrant, ilabas na. Kasi parang temang pananakot ito sa kanila ng gobyerno. Sa aking palagay, ako po personally, I would say hati po ako sa opinion ko about sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Bakit? 50-50. Kasi one side of myself is agreeing the fact na bakit ka magsasabi, 'di ba, yung sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na meron na daw warrant of arrest, tapos it has been sensationalized, pinick up ng mga news agency, tas apparently even the lawyers from the EJK victims and the government or the DOJ is saying na wala pang arrest warrant. So parang lumalagay na pananakot, and I agree with her. Dapat walang sinabi si Ombudsman Boying Rimulya about it because you're making a sensation out of nothing, 'di ba? Then the other side of me saying na either meron mang warrant of arrest o wala. How can you prove, Senator Amy Marcos, na this is something to do with pananakot with your group? Kasi, syempre, you need to substantiate or give at least an evidence kung talaga ang gobyerno
na pinamumunuan ni PBBM ay actually gumagawa ng hakbang para takutin probably yung group nyo na alam naman natin ang politics ninyo, which is anti the administration, diba? How can we prove it? So yun yung parang my 50-50 side on it. Sunod, yung opinion naman ni Senator Cayetano, sabi nga dito, isa daw sa advice niya kay Senator Bato de la Rosa is to prepare whatever will come. Kasi wala pa kasing nilalabas na warrant of arrest from ICC. Second, he wanted to make sure that the right process is being done. Kasi parang pinupunto niya, kung makuha man daw si Senator Bato de la Rosa, mapupunta sa ICC, ano daw yung danger to public? Kung makuha man siya o hindi, ano daw yung danger to public? So yun yung parang isa sa mga senate niya. Pangalawa, gusto niya ring ipunto dito, paano daw kung may opinion si Senator Bato de la Rosa, may opinion ng ICC, may opinion yung Ombudsman, may opinion Supreme Court, may opinion yung DOJ, sino daw po yung magme-mediate? Yung korte o yung administration? Kasi sabi niya, paano kung merong disagreement to locally? Sino daw yung magpapagitna? ICC ba kagad? Kasi kung paliwanag niya dito, kung ICC daw, ibig sabihin lumalagay na ang international court is higher than local courts. Kasi kung daw yun ang magiging ibig sabihin magiging dictatorship. Kasi kung anong sasabihin ng international court, 'di ba? Parang yun yung masusunod over local courts, which is unfair. Kahit sino man ang akusahan ng ICC, unfair naman yon na ang magde-decide lang ICC. And parang pinupunto niya din dito na dapat ang Pilipino, or hindi naman niya sinasabing literal na dapat, pero parang pinupunto niya dito na ang mga tao, mga Pilipino, they need to hope that our Philippine justice system is still working. 'Di ba? Hindi lang tayo dapat nagre-rely sa ICC about it. Alam niyo po, sa aking opinion dito, I side on Senator Cayetano dito kasi tama rin naman. 'Di ba kung ang magdidikta ng kahatulan, hindi naman kahatulan, pero kung ang magdidikta ng proseso, kunwari sa pag-aresto o sinong aarestuhin, ay isang korte outside our country. So lumalagay na yung ibang country ang may impluwensya over yung local justice system natin. And ako, I believe it's unfair. Kasi kung ako man na nasa kalagayan ni Bato de la Rosa, kung dalin mo ako sa ibang bansa, sinong local justice system ang magre-representa sa akin? Remember, ibang bansa yun, hindi naman local yun. So, sino ang alam mo yan, kapag may disagreement ka, may issue ka, paano ka mapoprotektahan as a Philippine citizen? Kasi pagka dinakpin siya o inaresto, kapag nasa Netherlands siya, he is considered as foreigner. Kasi hindi naman siya citizen ng Netherlands, 'di ba? So I side with Cayetano sa opinion niya yan. Then sunod tayo sa opinion ni Attorney JV Hinlo. Siya po ay Deputy Secretary General ng PDP Laban sa Visayas. So, take note ko dito, isa sa mga sinabi niya, kasi tinanong siya anong opinion niya about sa mga nasabi ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi niya dito, nababahala daw siya. Kasi ang pinakamalaking question niya dito, paano daw magkakaroon ng information ang ombudsman sa bagay patungkol sa ICC. And pangalawa, parang pinupunto niya dito is kung ang ombudsman ay individual, separate from the government itself, paano daw magkakaroon ng fairness pagdating sa kung ang mangyari daw dito na sitwasyon is kung pumasok ang pulis sa Senado at hinuli si Senator Bato de la Rosa at gusto nilang magreklamo, kung ang ombudsman daw alam na meron siyang pinapanigan o bias na siya, so papaano makakasigurado
ang Pilipino na magkakaroon ng fairness. Kasi kumbaga, kanino ka magsusumbong sa ombudsman, we already know that he is already against Senator Bato de la Rosa by saying this statement, di ba? So, sinabi niya rin dito na piniliwanag niya, and this is true, na hindi naman na si Ombudsman Boying Remulla ay hindi na rin DOJ Secretary. So, tama rin na hindi na rin siya dapat makialam sa business ng Philippine government. Dahil para sa akin, ang ombudsman is the one who's actually like a security guard sa ginagawa ng gobyerno. Siya ang nag-iimbestiga sa mga nasasakdal na nasa gobyerno. So, wala dapat siyang business to actually mingle for any issue about local issue unless isumbong sa kanya, 'di ba? And makikita natin dito, and sabi niya nga nawawala yung pagiging impartiality niya bilang ombudsman kasi parang nakikita natin he's already bias eh. So etong punto ni Attorney Hinlo, I personally believe 100% tama siya doon. Even if sabihin na natin PDP laban siya, okay? And alam natin his opinion will be biased with Senator Bato de la Rosa. Para sa akin, dapat magkaroon ng individuality yung trabaho as an ombudsman ni Ombudsman Boying Remulla sa issue na to. Dapat sa totoo lang hindi siya nagsalita eh. Kung kahit alam niya o hindi niya alam kung may warrant of arrest, dapat hindi siya nagsasalita. Why? Kasi magkakaroon ng idea ang publiko na parang okay, ikaw nag-iimbestiga ng mga tao sa gobyerno, tapos sa ganitong issue, bias ka na. So, how? How will you be fair? Paano kung may mangyaring hindi maganda in the future, 'di ba? So, I get the point. Actually, I understand it, and I 100% believe na maganda yung puntos niya dito. Sunod naman, pag-usapan natin yung sinabi ni Senator Laila De Lima. Ang sabi niya dito, by the way, si Senator Laila De Lima ay isang kongresista na pala ng mamamayang Liberal Party List. Okay. So, opinion niya dito, gusto niya pa rin mag-antay for warrant of arrest from ICC kasi wala pa rin talaga. Tapos, tinanong din siya anong tingin niya sa motibo ni Ombudsman Boying Remulla kung bakit niya sinabi may warrant of arrest. Sabi niya hindi niya masabi kung anong motibo. Pero pinunto niya dito na hindi siya nagulat kung ang susunod na warrant of arrest ay manggagaling ang susunod na warrant of arrest ay maibibigay kay Senator Bato de la Rosa because of what he did. And as EJK lawyer said earlier, isa siya sa Senator Bato de la Rosa ay tinuturing na chief architect ng Oplan Double Barrel, which actually created EJK issues o EJK killings, 'di ba? Na kanilang pinag-uusapan ngayon sa ICC. Pinaliwanag niya rin dito na si Senator Bato de la Rosa ay immune when the session in Senate is ongoing. Tapos yun nga lang, hindi siya pwedeng magtago doon unlimitedly kasi kapag ka nag-recess na yan or nag-adjourn ang Senado, wala nang kaparaanan ng Senado for him not to get arrested. Ang advice niya ngayon kay Senator Bato de la Rosa is just to surrender para mas mabilis ang proseso, parang nangyari kay former Digong, 'di ba? Sa nangyari sa kanya. And sinabi niya rin dito na yung TRO sa Supreme Court only works for former President Rodrigo Roa Duterte. Yung inaantay nilang TRO sa Supreme Court kasi apparently yung palang case na yon ay under an issue under former president, pero hindi naman daw yung nag-a-apply kay Senator Bato de la Rosa. At inopen up niya din dito na ang RA 9851 it's invocable at ginagamit na daw ito. So hindi daw tama na gamitin na Attorney Torreon yung issue na
kailangan pa ng Congress. Kailangan pa ng Congress para i-start yung procedure o yung o para i-implement yung RA 9851. So yun po yung mga reaction natin sa mga latest interview nila. Ako po, opinion ko po, number one, kung ano po yung gawin ng International Court over this issue kay Senator Bato de la Rosa, this will create a big sensation with regards to the public. Kasi ang tingin ko dito, it's more of optics eh. Kasi wala naman nakakaalam kung si former President Rodrigo Roa Duterte masasakdal at mahatulan. Ganun din kay Senator Bato de la Rosa kung madala siya sa ICC. Ang tingin ko dito is more of public sentiment eh. Kung yung bang issue na to ay magagamit nila in politics sa mga pro Duterte, mga DDS na sinasabi natin, kung magagamit nila to and turn it into positive by using it through politics, 'di ba? Kung ito ba'y magre-reflect into more voters in the future, 'di ba? Or pangalawa, kung ito ba ay makakatulong na sabihin na natin mawala or bumaba pa lalo yung trust level ni Pangulong Bongbong Marcos. So yun yung mga nakikita ko. Second, nakikita ko rin yung extreme sa issue na to. Extreme pro Bato de la Rosa at extreme anti Bato de la Rosa. Ano po yung opinion ko dyan? Kasi sa pag-a-analyze ko dito, walang gumigitna sa issue. Kahit natingnan ko po yung mga opinion ng mga naunang nagva-vlog, kahit nakita ko kahit yung mga nauna ng interview sa mga sa mga na-reaction na natin, it's always like they're extreme anti-Bato na o kailangan hulihin siya kasi may ginawa siya, kailangan humarap siya sa korte. Yung isa naman, hindi dapat kasi unconstitutional. Sa akin, gusto ko po, personally, gusto kong sumentro. I want to be centrist sa issue na to. Ano po yun? Tulad ng sinabi ni Senator Cayetano, gusto ko na ang Pilipino magtiwala sa local justice system. Sana magkaroon muna ng justice system process kay Senator Bato de la Rosa dito sa Pilipinas para magkaroon ng tamang proseso. Kasi naniniwala ako na pag to nagawa kay Senator Bato de la Rosa, what more next pag bumaba si Marcos? 'Di ba? Si Pangulong Marcos. Siya naman ang next. Kasi ang nangyayari kasi sa politika sa atin, parang nangyayari revenge eh. Pagkababa ng huling administrasyon, yung susunod na uupo, para bang kating-kate na magkaroon ng revenge tactic against sa previous administration. Nakita na natin yan kay PGMA, kay Pinoy, kay Duterte, 'di ba? Tapos ngayon kay BBM, lagi nagkakaroon ng ganong cycle. Para sa akin, naniniwala ako wala namang perfect na presidente o administrasyon. Pero sana lang para ito mas maging fair sa akin and it's my own selfish opinion. Para maging fair ang labanan, proseso natin sa local justice system. Especially we're talking about international criminal court 'di ba? ICC. So magkaroon muna ng proceeding dito sa local, kahit it will take time. Pero at least, 'di ba? Pilipino kasi si Senator Bato de la Rosa Before we put him there, at least magawan muna natin ang solusyon with our justice system dito sa Pilipinas. And then lastly, yung kay Ombudsman Boying Remulla, para sa akin, he is unfair. Why? Kasi kung hindi ka sure, or kahit naman sure ka, ombudsman ka you need to separate yourself sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Kasi kapag nakikialam ka, kasi para sa akin nakikialam siya
Why? Kasi nagkakaroon ng idea ang tao na meron na palang warrant of arrest. Pero lihitimong sinasabi ng DOJ pati ng attorney ng mga EJK victims na wala pa talagang na gagawang warrant of arrest ang ICC. So ba't mo sasabihin 'yon, 'di ba? Without any proof. And I think na kaya nagkakaroon ng malaking sensationalism ika nga within the pro and the anti-Bato dito sa issue. Kaya tingnan niyo, lumalabas si Aimee na nagrereklamo na siya, nagwawala na siya, 'di ba? Na parang scare tactic ng gobyerno to against the anti Marcos government. And I think that that's why he should keep his mouth shut, let the process work itself out, at tingnan natin kung ano ba talaga. Malay natin wala naman talagang warrant, 'di ba? O malay natin meron. Pero unless dumating yung warrant, saka pa lang tayo makakapag-judge kung ano talaga yung totoo at hindi, 'di ba? Yun lang. Maraming salamat po and thank you sa walang sawang suporta. If you can, kung nandito pa po kayo, nasubaybayan nyo po yung ating komentaryo. Don't forget to share, like, and subscribe. Maraming salamat po.